Kung totoo ito, posibleng ito ang pinakamalaking tagumpay sa Gaza mula noong tigil putukan noong Oktubre. Ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, nagkasundo na ang kanyang lupon ng kapayapaan at Hamas sa ganap na pagdisarma ng grupo. Ipapaas nila ang kontrol sa mga usaping sibilyan at seguridad sa isang bagong teknokratikong pamahalaang Palestino at papayagan na alisin sa paggamit ang kanilang mga armas sa loob ng 200 hanggang 250 araw. Ngayon, iniulat na matinding pinilit ng Egypt, Qatar at Turkey ang Hamas para makarating sa puntong ito matapos ang mga buwang tinatawag na maselang negosasyon. Ngunit ilang oras lang matapos ang anunsyo ni Trump tungkol sa kasunduan noong Huwebes, lumalabas na agad ang mga bitak. Isang mataas na opisyal ng Hamas ang nagsabi ngayon na hindi sila gagawa ng kahit isang hakbang patungo sa pagdidesarma hanggat hindi muna umaatras ang Israel. Ngayon, agad namang tumugon ng Israel at sinabing walang magaganap na pag-atras hanggat walang tunay na pagdidesarma. Nag-alinlangan ng mga residente sa Timog Israel sa kasunduan. Alam mo, kapag nangako ang mga terorista na titigil na sila sa pagpatay, pero halos ito lang ang tanging issue. Sa kanilang paniniwala ay ang burahin ang tanging bansang Hudyo sa mundo. Ito'y kasinungalingang sinasabi mo sa sarili para makatulog ka ng maayos. Hindi namin iniisip na matutuloy ang kasunduang ito dahil hindi namin tiwala na gagawin ito ng Hamas. Nagsisinungaling sila at ayaw nila. Gusto nila ipagpatuloy ang pagpatay sa amin sa lalong madaling panahon. Narito si Ahmed Fuad Al-Khatib, manunulat mula Gaza at Senior Fellow sa Atlantic Council, live mula Washington, D.C. Tubong Gaza rin siya. Alam mo, dinodokumento mo at kinakausap ang mga lokal sa Gaza tungkol sa tunay na kalagayan sa gitna ng labanan. Ipaliwanag mo muna kung ano ang nilalaman ng kasunduang ito bago natin pag-usapan ang posibleng mangyari. Ayos na makabalik ulit dito kasama ka. At bago lang ako sumalang sa ere, nakita ko ang ulat mula sa Al Arabiya TV na di umano'y pumayag na rin ang Palestinian Islamic Jihad na pumirma sa kasunduang ito tungkol sa phased disarmament. Na siya lang ang paraan ng paraan na ito. Hindi pwedeng may Hamas at iba pang mga paksyon na patuloy na humahawak sa kanilang mga armas. Pero ang ideya dito ay magkakaroon ng pagpapatupad na nakadepende sa mga magiging resulta. Gaya ng sinabi ni Nikolai Mladenov, komisyoner ng Lupon ng Kapayapaan, ang pag-atras ng Israel ay mangyayari kasabay ng pagdisarma. At ito ang parehong paraan kung paano pumayag ang Hamas dito. Pero ito rin ang maari maging dahilan para maudlot ang lahat ng ito. Magsisimula ang Hamas sa pagsuko ng tinatawag nilang mabibigat na armas. Ang terminong yun ay maaring pandilin lang dahil wala naman talaga silang gaano mabibigat na armas gaya ng mga rocket, mortar, or RPG. Pero ang klasifikasyon ng mabibigat na armas ay kasama ang mga lagusan. Kaya napakahalaga ng pagkakaibang iyon doon. Tinukoy at detalyado sa pamamagitan ng mga mapa sa unang yugto. At pagkatapos, ang mga susunod na yugto ay magsasangkot ng mga pag-uusap tungkol sa paglilisensya ng mas maliliit na armas tulad ng AK-47 gaya ng mga dekamay na baril. At ang mga iyon ay pamamahalaan ng papasok na teknokratikong komite, ang NCCAG, ang pambansang komite para sa pamamahala ng Gaza. Mahalaga ring bigyan diin dito ang pagdisarma at ang pagpapatupad nito. At sa tingin ko, hindi na pumapasok sa teknikalidad, dito maaaring magkaproblema. Ang tinutukoy natin ay ang papasok na bagong puwersya ng pulisya na dadalhin ng ENCAG ang mga teknokrata mula sa Egypt at Jordan at ang darating na International Stabilization Force. Kaya abutin pa ng buwan bago ito magawa. Iyan ang magiging hamon. Kaya ba talaga nilang maabot ang punto ng kanilang bagong pagpasok sa Gaza? Magagawa ba talaga nilang tanggalan ng armas ang Hamas ayon sa pamantayan na hinihingi ng Israel? Tama, at gusto kong pag-usapan yon. Ang pansanayon ng Hamas sa prinsipyo na magdisarma at isuko ang pamamahala ay pambihira sa papel. Pero ang organisasyon ay nakaligtas. Alam mo, nitong mga nakaraang taon mula noong ika-7 ng Oktubre sa ilalim ng napakatinding pangbobomba ng Israel. Isang tigil putukan na patuloy nating nakikitang nilalabag, masasabi mo, ng magkabilang panig. Ano ang magtutulak sa Hamas na gawin ito ngayon kung marami silang dahilan para hindi gawin? Ano nga ba ang nagbago sa sitwasyon?
Ang hindi nagbago ay ang ideologya ng Hamas. Hindi ito katulad ng PLO noong unang bahagi ng dekada 90, kung saan sinabi nilang iiwan na nila ang armadong pakikibaka at pipiliin ang prosesong politikal o negosasyon. Ginagawa ito ng Hamas dahil napipilitan sila ng maraming salik, kabilang na ang paghina ng kanilang mga kaalyado sa rehiyon, ang Islamikong Republika ng Iran at Hezbollah. Parang umatras na sila, hindi na kayang magpuslit ng Hamas. Hindi na rin nila madagdagan ang kanilang arsenal. Sobrang kinamumuhian at kinasusuklaman ang Hamas sa loob mismo ng Gaza. Sana mas maraming Israeli at mga sumusuporta sa Israel ang makapansin nito kung gaano talaga kinasusuklaman ang Hamas sa Gaza, kahit na may ilan pa rin silang taga-suporta dito at doon. Nagkaroon ng mga direktang pag-atake ang Israel sa halos 10 buwan mula noong tigil putukan na nagpatumba kay Azzedine al-Haddad at ilan sa pinakamalalaking pangalan na natitira sa Hamas. Marami sa kanilang mid-level commander ay sangkot sa digmaan ng pagubos. Dahil dito, hirap ang grupo pati sa pananalapi. Naririnig din natin ang tungkol sa pagre-recruit, pero kaunti na lang ang pera nila para pambayad sa mga nire-recruit nila. Kaya kahit anong anggulo tingnan, hindi nakakayanin ng Hamas na mapanatili ang pamumuno, pamahalaan at kontrol sa Gaza. Mula man sa pananaw ng pamamahala at politika o ng militansya, sa lawak na umiral ito sa halos 2 dekada, kaya napilitan silang pumasok sa kasunduang ito. Ka-willy-willy. Gusto ko talakayin ulit ang mangyayari kung magdidesarma at isusuko ng Hamas ang kapangyarihan. Ano sa tingin mo ang pupuno sa vacuum ng kapangyarihan sa Gaza Strip na yon? Sa totoo lang, marami na tayong nakita at malinaw na mga plano. Itong malaking plano mula sa Estados Unidos. Pero meron bang, alam mo, makatotohanang senaryo na hindi mauuwi sa kaguluhan ang transition? Well, yan ang $1 million na tanong, di ba? Sa papel, sinasabi ng plano na dahan-dahan itong ipapatupad kada sektor, kada lugar. Kung saan papasok ang bagong pulisya, ang International Stabilization Force, habang ang Hamas ay umatras o isinusuko ang kontrol o mga armas. Pero takot na takot ang mga taga-Gaza sa posibilidad na ito. Nakita na natin ito noong digmaan, kung saan ang mga gangster, magnanakaw, angkan at milisya ay nagdudulot ng kaguluhan sa anumang bakas ng katatagan at batas at kaayusan. Hiwalay sa makinarya ng digmaan ng Israel. Kaya bahagi ito kung paano nagawang itulak ng Hamas ang isang imposibleng pagpipilian sa populasyon. Sinasabing tanggapin nyo ang aming otoritaryan, pasistang kontrol kapalit ng kaunting batas at kaayusan. O kaya isugal mo ang sarili mo sa ganap na kaguluhan at walang magpoprotekta sa'yo. Kaya isang alternatibo sa Hamas, sa antas ng politika, sa antas ng ideolohiya, at sa antas ng lipunan ay kailangang isaalang-alang. Ang tunay na takot ng maraming walang kalaban-laban na populasyon at sibilyan laban sa mga kriminal na grupo. Ang aking pag-aalala, at tatapusin ko na dito, ay maaring may mga elemento ng Hamas na maaring kumawala sa kontrol, sa madaling salita, at maaring magkaroon ng sarili nilang mga splinter cell na hindi talaga sumusunod sa planong ito at maaring magdulot iyon ng iba't ibang uri ng problema. Salamat Ahmed sa pagsama at pagbabahagi ng iyong pananaw. Laging interesante marinig ito. Palagay ko, lahat umaasang matutuloy ang pag-aarmas na ito. Pero kailangan pa nating maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari.